Hindi ko talaga gustong ikwento ito. Pero hanggang ngayon, tuwing naaalala ko ang nangyari noong bata pa ako, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Ako nga pala si Rico at ito ang aking nakakakilabot na kwento. Noong 9 na taong gulang ako, may naging yaya kami na ang pangalan ay Yaya Lina. Tahimik siyang tao, hindi siya masyadong nagsasalita. Palagi lang siyang nakangiti ng bahagya at bihira lang marinig ang kanyang boses. Pero napakabait niya sa akin. Araw-araw niya akong sinusundo sa gate ng bahay kapag galing ako sa school. Siya rin ang naghahanda ng pagkain ko at siya ang nagkukwento sa akin bago matulog. Lumang bahay ang aming tinitirahan noon. 2 palapag, gawa sa kahoy ang karamihan ng sahig, kaya kapag gabi, rinig na rinig mo ang bawat hakbang sa pasilyo. At doon nagsimula ang mga kakaibang bagay. Isang gabi, nagising ako dahil kailangan kong umihi. Tahimik ang buong bahay, madilim ang pasilyo. Ang tanging ilaw lang ay ang maliit na dilaw na bumbilya sa may hagdan. Habang naglalakad ako papunta sa banyo, may narinig akong mahina na pag-ugoy ng kahoy. Parang may gumagalaw sa sala. Sumilip ako sa may hagdan at doon ko nakita si Yaya Lina. Nakaupo siya sa gitna ng sala sa may tumba-tumba. Hindi siya gumagalaw. Nakaupo lang siya, nakatingin sa bintana. Akala ko ay may tinitignan siya sa labas, pero may kakaiba. Hindi siya kumukurap at hindi rin siya gumagalaw kahit konti. Tinawag ko siya. Yaya, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ngumiti siya. Oh, bakit gising ka pa? Wika niya. Sabi ko, iihi lang ako. Tumango lang siya at sinabing bumalik na ako sa kwarto pagkatapos. Hindi ko na iyon pinansin, pero mula nung gabing yun, napansin kong madalas na siyang nasa sala kapag madaling araw. Palaging nakaupo sa may tumba-tumba, palaging nakatingin sa may bintana. Minsan, nagtanong ako, Yaya, bakit lagi kang gising paggabi? Ngumiti lang siya. May binabantayan lang ako. Hindi ko na tinanong kung ano yun. Hanggang isang gabi, nagising ulit ako. Pero iba ang aking pakiramdam ng gabing yun. Tahimik ang bahay, sobrang tahimik. Parang wala talagang tao sa loob. Tinawag ko si Yaya. Yaya Lina! Walang sumagot. Lumabas ako sa kwarto. Pagdating ko sa hagdan, nakita ko na naman siya. Nasa sala, nakatayo. Pero ngayon, hindi na siya nakatingin sa bintana. Nakatingin siya sa hagdan kung nasaan ako. Yung para bang kanina pa niya ako hinihintay. Ngumiti siya ng bahagya. Yung medyo nakakatakot ng ngiti. Bumalik ka na sa kwarto, ika niya. May kakaiba sa boses niya, mas mababa, mas malamig. Natatakot ako noon pero sumunod pa rin ako. Pagbalik ko sa kwarto, nahiga ako at pinilit matulog. Pero maya-maya lang, may narinig akong mabagal na yabag sa pasilyo. Ang tunog ng sahig ng kahoy, papalapit sa kwarto ko. Huminto sa tapat ng pinto. May ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos, dahang-dahang bumukas ang pinto. Akala ko si Yaya, pero nang tumingin ako, walang tao. Walang nakatayo sa pintuan. Pero naririnig ko pa rin ang mahinang paghinga. Parang may nakatayo doon sa dilim. Tinakpan ko ng kumot ang ulo ko hanggang sa makatulog. Kinabukasan, sinabi ko yon sa aking nanay. Tahimik lang siya habang nakikinig. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Anak, wala na tayong Yaya. Nalito ako. Nasaan si Yaya Lina? Tumingin siya sa akin. 9 na buwan na mula nung umalis siya, wika ni nanay. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Sino ang kasama ko gabi-gabi? Sino ang nakikita kong nakaupo sa tumba-tumba? Hindi agad sumagot ang nanay ko. Pero makalipas ang ilang segundo, sinabi niya ang totoo. Ang bahay daw na iyon ay dating pag-aari ng isang pamilya at may yaya raw doon na namatay sa loob mismo ng bahay. Isang gabi, nakita raw siyang nakaupo sa sala, nakatitig sa bintana, hindi gumagalaw. Akala ng mga kasama sa bahay ay natutulog lamang siya sa tumba-tumba, pero nang lapitan nila, malamig at patay na pala siya. Hanggang ngayon, sabi ng mga dating nakatira doon, kapag madaling araw, may makikita kang babae sa sala, nakaupo, tahimik, nakatingin sa bintana. At kapag napansin kanyang gising ka, ngingitian ka. Katulad ng ginawa niya sa akin, kasi ayon sa mga kapitbahay namin, ang yaya raw na iyon ay hindi talaga umalis ng bahay. Hanggang ngayon, binabantayan pa rin niya ang mga batang natutulog sa gabi, sa dilim, sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit ako pa ang nakaranas ng ganito. Hanggang ngayon, kapag may bintana sa kwarto ko, hindi ko talaga kayang matulog nang nakabukas ang kortina. Ako nga pala si Ralph at ito ang ibabahagi kong nakakatakot na kwento. Nangyari ito noong 1998, high school pa lamang ako noon.
at nakatira kami sa isang lumang bahay sa probinsya. Tahimik ang lugar namin. Sa gabi halos walang dumadaang tao sa kalsada. Ang kwarto ko ay nasa ikalawang palapag at may malaking bintana na nakaharap sa bakanting lote. Puro damo lang ang makikita mo doon. Walang bahay, walang ilaw. Isang gabi, bandang 12:00, nagising ako bigla. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik ang buong bahay. Narinig ko lang yung electric fan sa gilid ng kama ko. Di ko alam kung bakit parang hinihila akong sumilip sa bintana. At sa tagpong yon, nagsimula ang isang malaking bangungot. Nang sumilip ako sa bintana, may lalaking nakatayo sa bakanting lote. Diretso siyang nakaharap sa bintana ko. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil madilim. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Unang-una, inisip ko na baka kapitbahay lang ang dumaan. Pero may kakaiba, hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya umaalis. Nakatayo lang siya doon, nakamasid patungo sa aking direksyon. Medyo kinilabutan ako pero sinara ko na lang ang kortina at natulog ulit. Kinabukasan, nakalimutan ko na rin iyon. Pero nang sumunod na gabi, nangyari ulit. Nagising ako, napatingin sa bintana at naroon ulit siya, ang parehong lalaki sa parehong lugar. Nakatayo siya, nakatitig sa bintana ko. Mas matagal ko siyang tinitigan noon. May napansin ako, hindi siya kumikilos kahit konti. Para siyang statwa, kaya sinara ko na lang ulit ang kortina. Pero mula noon, gabi-gabi ko na siyang nakikita. Tuwing nagigising ako ng madaling araw, palagi siyang naroon sa parehong lugar. Minsan, sinubukan kong sabihin ito sa tatay ko at kinabukasan nga, lumabas siya para tignan ng lote. Wala naman siyang nakita. Baka guni-guni mo lang yan, sabi niya. Pero alam kong hindi iyon, guni-guni. Dahil gabi-gabi naroon pa rin siya. Hanggang isang gabi, may napansin akong kakaiba. Nagising ulit ako, napatingin ako sa bintana at naroon ulit siya. Pero ngayon, mas malapit na siya sa aming bahay. Hindi na siya nasa gitna ng lote, nasa bandang bakod na ng bahay namin. Doon ako kinilabutan ng matindi. Hindi ko sinara ang kortina, tinitigan ko lang siya at doon ko napansin ang isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. Sa bawat gabi ko siyang nakikita ay papalapit siya ng papalapit sa aming bahay. Hanggang isang gabi, nagising ako at agad ako napatingin sa bintana. Walang tao sa lote, wala sa bakod. Wala kahit saan. Noong una gumaan ang pakiramdam ko. Akala ko sa wakas ay tinantanan na ako ng misteryosong lalaki. Pero habang nakahiga ako, may narinig akong tunog. Isang mahinang kaluskos sa labas ng kwarto ko sa pasilyo ng ikalawang palapag. Parang may naglalakad ng mabagal. Naulinigang ko ng marahan ang langit-ngit ng sahig ng kahoy. Papalapit, huminto sa tapat ng pintuan ko. Nakatitig lang ako sa pinto, hindi ako gumagalaw. Animoy pinipigilan ko ang aking paghinga. Pagkatapos, dahan-dahang may aninong dumaan sa ilalim ng aking pinto. May nakatayo sa labas at saka ko naalala ang isang matandang kwento ng mga taga roon sa amin. Ang bakanting lote na iyon ay dating simenteryo bago pa man itayo ang mga bahay sa lugar namin. At ayon sa mga matatanda sa baryo, nang hinukay na ang mga boto sa mga nicho upang ilipat sa bagong simenteryo ay may isang puntod na walang laman. Hindi na nakita ang mga labi ng misteryosong lalaking nakalibing doon dahil ayon sa mga kwento, hindi raw siya tunay na nanatili sa lupa. Ang lalaking iyon ay sinasabing nagmula sa lahi ng mga mambabarang, mga taong nagtataglay ng kakaiba at itim na kapangyarihan na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. At may isa pang babala na paulit-ulit na binabanggit ng mga nakakakita sa kanya. Huwag na huwag ka raw makikipagtitigan sa naturang lalaki dahil ang bawat titig niya ay hindi lang basta tingin. Ito raw ay isang paanyaya. Isang paanyaya na kapag tinanggap mo ay hindi ka na basta-basta makakabalik sa dati mong buhay. Naniniwala ako roon dahil hanggang ngayon, sa mismong gabing sinusulat ko ang kwentong ito, may isang bagay pa rin akong napapansin. Sa maliit na espasyo sa ilalim ng aking pintuan, may anino ng isang lalaki na tahimik na nakatayo. At ang pinaka nakakatakot na bahagi, hindi ko alam kung hanggang kailan siya mananatili. Matagal ko nang alam na may mali sa bahay na iyon, pero mas matagal kong tinanggihan ang ideyang ako mismo ang may problema. Mara nga pala ang pangalan ko at ito ang aking kwento. Noong 2004, bumalik ako sa lumang bahay ng lola ko matapos siyang mamatay. Ako lang ang tumira roon, tahimik ang lugar, walang halos kapitbahay. Sa sala, nandun pa rin ang lumang itim na telepono. Yung may bilog na dial, hindi iyon nakakabit sa kahit anong linya.
Sinubukan ko kasi noon, walang dial tone. Pero hindi ko tinapon, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil iyon lamang natitirang bagay na ginagamit namin ng lola ko gabi-gabi noon. Kumbaga, may sentimental value. Tuwing madaling araw, kapag hindi ako makatulog, pinapaupo niya ako sa tabi ng mesa at pinapahawak sa telepono. Kapag may tumawag, sabi niya noon, sabihin mo lang, hello, kumusta ka? Yun ang mga alaala na tila di mawaglit sa aking isipan. Isang gabi, mag-isa ako sa bahay. Tahimik, sobrang tahimik na parang walang buhay ang paligid. Walang ano-ano ay tumunog ang telepono. Hindi ako tumayo agad. Tinitigan ko lang yun. Alam kong hindi dapat yun gumagana. Pero tumunog ulit. Wala ako nagawa kundi kunin ang receiver. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nag-hello. Sa halip, nakinig lang ako. May paghinga sa kabilang linya. Medyo pamilyar. Parang hininga ng taong matagal ko nang hindi nakikita. Mahina ang boses nang magsalita ito. Hello? Kumusta ka? Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip, may kirot sa dibdib ko. Parang may alaala na pilit umahon. Okay lang po. Sagot ko. Kahit hindi ko naman alam kung bakit ako sumasagot sa isang teleponong alam kong putol ang linya. Matapos yon ay biglang katahimikan. Naputol ang linya. Kinabukasan, hindi ko na maalala kung panaginip lang ba o hindi. Hanggang sa tumunog ulit ang telepono kinagabihan. Parehong oras, parehong tunog, parehong tanong. At gabi-gabi, sinasagot ko iyon. Hello? Kumusta ka? Okay lang po. At sa tuwing ibinababa ko ang receiver, may pakiramdam na parang may isang bagay na gumagaan sa dibdib ko. Hanggang isang gabi napansin ko ang kakaibang bagay. Pagkatapos kong sagutin ang telepono, may narinig akong tunog. Hindi katok, hindi yabag, parang may humihinga sa likod ko. Sa mismong sala, pero sa tuwing lilingon ako, wala naman. Nang lumuwas ako ng Maynila, sinabi ko ito sa psychiatrist ko. Sinabi niyang normal daw yun, stress, pagod, trauma. May nangyari ba sa iyo dati sa bahay na iyon? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Ilang buwan bago namatay ang lola ko, nagkaroon kami ng matinding hindi pagkakaunawaan. Dahil sa galit at tampo, lumayas ako sa bahay niya. Nakitira ako sa isang kaibigan. Nang malaman ng lola ko kung saan ako tumutuloy, pinuntahan niya ako roon. Maingat niyang kinatok ang pinto at nang magharap kami, pilit niya akong hinihikayat na umuwi sa aming bahay. Pero matigas ang puso ko noon. Nag-uumapaw ang aking pride. Kaya kahit nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, tumanggi ako. Simula noon, halos araw-araw siyang tumatawag sa telepono ng bahay ng kaibigan ko. Sa tuwing maririnig ko na nagre-ring ang telepono, alam ko na kung sino yon. Pero minsan, inangat ko ang receiver at tahimik ko na pinakinggan. Pinapakinggan ko ang pagsusumamo niya na sana'y umuwi na ako. Sinabi niyang nalulungkot na siya, nag-aalala, na ang bahay daw ay parang napakatahimik mula nung umalis ako. Pero kahit naririnig ko ang boses niyang nanginginig, hindi ako natinag, hindi ako umuwi. Hanggang sa isang araw na patulala na lamang ako nang mabalitaan kong pumanaw na ang aking lola. Ayon sa katiwala ng kanyang babuyan, nagpunta raw siya sa bahay ng lola ko upang humingi ng pambili ng feeds ng mga baboy. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya ang aking lola na nakaupo sa kanyang upuan. Tahimik, hindi gumagalaw, wala na pala itong buhay. Ngunit may isang bagay na hindi niya makakalimutan. Ang receiver ng telepono ay nakapatong sa kandungan ng lola ko, na para bang tumatawag siya sa telepono bago siya malagutan ng hininga. Isang gabi, nang makabalik na ako mula sa Maynila, nagring ang telepono. Sinagot ko ito. Tumulo ang aking luha at sa nanginginig na boses sinabi ko lahat ng aking nararamdaman. Humingi ako ng tawad sa lola ko at sinabi ko kung gaano ko siya kamahal. Labis-labis ang aking pagsisisi. Hanggang sa hindi ko na namalayan, ginising na lang ako ng sikat ng araw. Nakatulog na pala ako nang hindi ko namamalayan. At mula nung araw na iyon ay hindi na muling narinig na tumunog ang lumang itim na telepono ni lola.